Ako po si Dr. Jose Reyes, isang espesyalista sa kalusugan ng mga nakatatanda na may higit 30 taon ng karanasan sa pagtulong sa ating mga senior na manatiling malakas, independyente at puno ng buhay kahit pa sinasabi ng karamihan ng mga doktor na huli na ang lahat. Bakit nga ba maraming mga senior na mukhang malulusog ang bigla na lang nawawala bago pa man umabot ng edad 22? Hindi ito dahil sa atake sa puso, hindi kanser, hindi rin aksidente. Ang totoong dahilan ay mas mapanganib dahil ito'y tahimik na nagtatago at walang sino man ang nagsasalita tungkol dito. Paano kung sabihin ko sa inyo na ang isa sa pinakamalakas na palatandaan ng mahabang buhay ay hindi ang inyong presyon ng dugo, ang inyong dieta, o kung gaano kadalas kayo maglakad, kundi isang bagay na malamang ay itinuro sa inyong balewalain. Ngayon ibubunyag ko ang isang natural, libre at makapangyarihang paraan para mapalakas ang sigla, memorya, pagiging malapit sa iba, intimacy at enerhiya ng walang mga tableta, mahigpit na rutina o mamahaling gamutan. At ang maririnig ninyo sa huli ay maaaring lubos na magpabago sa inyong pananaw tungkol sa pagtanda at sa inyong sarili. Bago tayo magpatuloy, kung hindi pa po ninyo nagagawa, inaanyayahan ko kayong mag-subscribe at itap ang bell icon para hindi ninyo makaligtaan ang mahahalagang payo sa kalusugan na idinisenyo para tulungan kayong manatiling malakas, masigla at independyente. Kung sa tingin ninyo ay makabuluhan ang mensaheng ito, pakitype po ang numero 11 sa comments. Kung sa tingin ninyo ay mayroon kaming maaaring pagbutihin, pakitype po ang 00. Ang inyong feedback ay makakatulong sa amin na mas masuportahan kayo ng mas maigi. Ngayong nauunawaan na ninyo kung gaano kahalaga ang nakatagong aspetong ito ng inyong kalusugan, simulan natin sa pamamagitan ng pagtuklas sa isa sa mga pinakatahimik ngunit mapangwasak na banta na kinakaharap ng mga senior ngayon, isang tahimik na epidemya na nagnanakaw ng sigla, nagpapahina sa katawan at nagpapaikli ng buhay bago pa man ang tamang panahon. Ang pagkawala ng koneksyon sa pisikal na kasiyahan. 1. Ang tahimik na epidemya sa mga senior, pagkawala ng koneksyon sa pisikal na kasiyahan. Sa aking pakikipag-usap sa mga pasyente kong nasa edad 70s at 80s, madalas kong makita ang isang tahimik na lungkot sa likod ng kanilang mga mata, isang pagtanggap na tila ang buhay ay naging mas maliit, mas malamig, mas hindi konektado. Sa paglipas ng mga taon, natutunan kong kilalanin ang isa sa mga hindi napapansing pagbabago na nangyayari habang tumatanda ang mga tao, ang unti-unting pagkawala ng koneksyon sa kanilang sariling katawan sa pisikal na kasiyahan na dating nagpadama sa kanila ng sigla at buhay. Hindi ito isang bagay na hayagang pinag-uusapan ng maraming senior, ngunit nangyayari ito sa ating paligid. Ninanakawan ang mga kalalakihan at kababaihan ng kanilang sigla, madalas nang hindi man lang nila namamalayan. Nakikita nyo sa isang punto ng ating buhay, may ibinulong ang lipunan na isang mapanganib na kasinungalingan sa ating mga tainga na ang pagiging malapit, haplos at sexual na ekspresyon ay para lamang sa mga bata. Na kapag lumampas na tayo sa isang partikular na kaarawan,
dapat na nating tahimik na isara ang pinto sa bahaging iyon ng ating pagkatao. Maraming senior ang isinasa puso ang mensaheng ito, naniniwalang ang paghahanap o pagtatamasa ng pisikal na kasiyahan ay hindi na angkop, kahiya-hiya o simpleng hindi na posible. Ang ilan ay umiiwas dahil sa mga pisikal na pagbabago, ang iba dahil sa emosyonal na sugat o kawalan, at ang iba pa dahil hindi nila alam na ito ay hindi lamang posible kundi kinakailangan para sa panghabambuhay na kalusugan. Ang hindi tinapagtatanto ng karamihan ay ang pagkawala ng koneksyong ito ay nagdudulot ng isang tahimik na pababang espiral. Kung walang regular na estimulasyon, humihina ang daloy ng dugo sa mahahalagang organo. Ang mga neural pathway na konektado sa kasiyahan ay nagsisimulang manghina. Ang balanse ng hormone ay nagsisimulang tumagilid sa maling direksyon. Unti-unti nawawalan ng kakayahang bumangon ang katawan, hindi lang sa sexual na aspeto, kundi pati na rin sa mental, emosyonal at pisikal. Lumalala ang pagtulog, bumababa ang mood, nawawala ang enerhiya. Sa paglipas ng panahon, kahit ang immune system ay humihina at tahimik na tumataas ang panganib ng mga malalang sakit tulad ng sakit sa puso, demensya at depresyon. Nasaksihan ko ito mismo ng maraming beses. Mga dating masisiglang kalalakihan at kababaihan na unti-unting nawawalan ng kislap, hindi dahil bumigay ang kanilang puso o naging marupok ang kanilang mga buto, kundi dahil napabayaan ang mismong puwersa ng buhay na sumusustento sa kanila. Hindi kalabisang sabihin na ang pisikal na kasiyahan, ang pagiging malapit sa sarili o sa iba, ay isa sa mga haligi ng sigla ng tao. Ang pagtalikod dito dahil sa takot, hiya o maling impormasyon ay hindi lang nagnanakaw ng saya. Nagnanakaw ito ng mga taon. Ngunit may pag-asa. Ang muling pagkonekta sa inyong katawan, ang muling paggising sa mga matagal nang nakalimutang sensasyon ay maaaring magsimula ng isang proseso ng paggaling na mas malalim kaysa sa inaakala ng karamihan. Hindi pa huli ang lahat para muling matuklasan kung ano pa ang kayang ibigay sa inyo ng inyong katawan. Sa katunayan, maaaring ito pa nga ang susi sa pagkakaroon ng mas mabuting kalusugan, mas matalas na memorya, at mas malalim na katatagan ng emosyon kaysa sa inyong inaakala. Ngunit ano nga ba ang eksaktong dahilan kung bakit napakalakas ng pisikal na kasiyahan sa pagprotekta sa inyong utak, inyong puso, at maging sa inyong kalayaan sa hinaharap? Manatili po kayo dahil ang inyong matututunan ay maaaring magbago ng lahat ng inyong akala tungkol sa pagtanda. Kung nandito pa rin kayo at tumatagos sa inyo ang mga pananaw na ito, nais ko po sanang i-type ninyo ang numero 1 Juan sa comments para ipaalam sa akin na kasama ko kayo sa paglalakbay na ito. Ngayon magpatuloy tayo at tuklasin ang makapangyarihang katotohanan sa likod ng punto numero 2. Tua. Bakit kritikal ang masturbasyon pagkatapos ng edad 60 para sa mahabang buhay? Sa loob ng maraming taon, nasaksihan ko ang banayad ngunit makapangyarihang mga pagbabago na naganap sa aking mga pasyente na nanatiling konektado sa kanilang katawan habang sila ay tumatanda. Isang katotohanan ang naging napakalinaw: ang pagpapanatili ng pisikal na kasiyahan
kabilang ang sariling sexual na expression, solo sexual expression o masturbasyon, ay hindi lamang isang luho. Ito ay isang mahalagang pundasyon para sa pangmatagalang kalusugan at mahabang buhay. Maaaring ikagulat ninyo ito, lalo na kung lumaki kayo sa isang kultura na nagturo sa inyong tingnan ang mga ganitong paksa ng may pagkailang o kahit nahiya. Ngunit mas malakas magsalita ang biyolohiya kaysa sa mga pamantayan ng lipunan at ibang-iba ang sinasabi nito. Pagkatapos ng edad 60, ang katawan ay nahaharap sa natural na paghina sa sirkulasyon, produksyon ng hormone tono ng kalamnan at neurological function. Gayunpaman, ipinakita na ang regular na masturbasyon ay maaaring kontrahin ang marami sa mga epektong ito. Kapag ang isang senyor ay nakikibahagi sa sexual na ekspresyon kahit walang kapareha ang katawan, ay tumutugon sa mga kamangha-manghang paraan. Ang daloy ng dugo ay bumubuhos sa utak-puso at mga dulo ng katawan na nagbibigay sustansya sa mga tissue na maaaring magsimula ng masira. Ang mga endorphin ay dumadaloy sa dugo, natural na nagpapababa ng antas ng stress at sumusuporta sa mahimbing na pagtulog. Ang antas ng testosterone ay bahagyang tumataas na tumutulong na mapanatili ang mas ng kalamnan, densidad ng buto at katatagan ng emosyon. Lahat ay kritikal na haligi ng masiglang pagtanda. Marahil mas kamangha-mangha pa ang epekto nito sa utak. Ipinakikita ng mga pag-aaral sa neurosiyensya na ang sexual na kasiyahan ay sabay-sabay na nag-iistimula sa maraming rehiyon ng utak na nagpapanatili sa mga neural pathway na nauugnay sa memorya, regulasyon ng emosyon at executive function. Sa mas simpleng salita, pinapanatili nitong bata na babaluktot at buhay ang utak. Nakakita ako ng mga pasyente na yumakap sa gawaing ito na nagpakita ng mas matalas na pag-iisip, mas malaking pagkamalikhain at kahit na mas maliwanag na pananaw sa buhay kaysa sa mga nagpasya na lamang na umiwas sa pisikal na aspeto. Gayunpaman, higit pa sa mga biolohikal na benepisyo, may mas malalim na nangyayari. Ang masturbasyon pagkatapos ng edad 60 ay kumakatawan sa isang kilos ng pagkilala sa sarili, isang paraan ng pagpapatunay na ang inyong katawan ay nananatiling karapat-dapat sa pangangalaga, pagmamahal at kasiyahan. Tinutulak nito pabalik ang mapaminsalang alamat na ang pagtanda ay katumbas ng paglalaho. Sa halip, makapangyarihan nitong ipinapaalala sa inyo na ang buhay ay maaari pa ring maramdaman ng lubusan mayaman at personal. Ang emosyonal na koneksyong ito sa sarili ay madalas na nagbibigay inspirasyon sa mas malawak na positibong pagbabago, mas mahusay na gawi sa pagkain, panibagong interes sa mga sosyal na aktibidad, kahit na isang mas malakas na pagnanais na gumalaw at mag-ehersisyo. Kapag tinatanong ako ng mga pasyente kung huli na ba para muling gisingin ang bahaging ito ng kanilang buhay, sinasabi ko sa kanila ng malumanay ngunit matatag, hindi kailanman huli. Ang inyong katawan ay maaaring mangailangan ng mas maraming oras, mas maraming pasensya, at mas banayad na haplos, ngunit kaya pa rin nitong makaramdam ng malalim at nakapagpapalusog na mga sensasyon
na nagbibigay lakas sa inyong espiritu at nagpapahaba ng inyong kalusugan nang higit pa sa inyong inaasahan. Ngayon maaaring nagtataka kayo kung napakalalim ng mga benepisyo, bakit napakaraming senior pa rin ang nahihirapang mapanatili ang mahalagang koneksyong ito? Ang sagot ay nasa isang serye ng mga nakatago at nakakadurog pusong maling akala, at yan mismo ang ating susunod na tutuklasin. Trids, mga karaniwang maling akala na nagnanakaw ng sigla ng mga senior. Sa buong taon ng aking pagsasanay, nakita ko kung gaano kadali ang malalakas at masisiglang kalalakihan at kababaihan ay nabibiktima ng mga tahimik na maling akala na unti-unting sumisira sa kanilang sigla. Kadalasan, hindi man lang nila namamalayan na nangyayari ito hanggang sa isang araw ay magising sila na parang anino na lamang nang dating sila. Ang mga paniniwalang ito ay hindi lamang mga simpleng hindi pagkakaunawaan. Sila ay makapangyarihan at hindi nakikitang mga puwersa na kumukumbinsi sa mga senior na talikuran ang isa sa kanilang pinakamabisang mapagkukunan ng kalusugan at kaligayahan. Isa sa mga nakakadurog pusong maling akala ay ang ideya na pagkatapos ng isang partikular na edad, ang pisikal na kasiyahan ay hindi na mahalaga. Hindi ko na mabilang kung ilang beses kong narinig ang isang taong nagsasabing, "Masyado na akong matanda para dyan," na may malungkot at resignadong ngiti. Ngunit ang totoo, hindi binubura ng edad ang kakayahan o pangangailangan ng inyong katawan para sa pagiging malapit at haplos. Binabago lamang nito ang paraan kung paano ipinapahayag ang pangangailangang iyon. Ang pagsuko sa bahaging ito ng inyong sarili dahil naniniwala kayong hindi na ito mahalaga ay tulad ng pagpili na manirahan sa isang bahay ngunit hindi kailanman binubuksan ang mga ilaw. Maaaring makaligtas kayo, ngunit mapapalampas ninyo ang napakaraming init, kulay at ganda. Isa pang masakit na paniniwala ay ang paghahanap ng kasiyahan ng mag-isa ay kahiya-hiya. Marami ang lumaki sa isang panahon kung saan ang sariling pagpapaligaya, self-pleasure, ay ibinubulong ng may hiya o itinuturing na isang moral na pagkakamali. Ang mga lumang mensaheng iyon ay maaaring tumagos ng malalim sa puso, lumilikha ng mga patong ng pagkakasala na nananatili kahit sa mga huling dekada ng buhay. Ngunit hayaan ninyong sabihin ko ito ng malinaw at buong pakikiramay, ang pangangalaga sa inyong sariling katawan ay hindi kahiya-hiya. Ito ay isang mahalagang kilos ng paggalang sa inyong buhay, inyong kalusugan, at inyong espiritu. Mayroon ding mapanganib na alamat na ang pagtitipid sa sexual na enerhiya ay mag-iimbak ng lakas. Sa katotohanan, kabaligtaran ito. Ang regular na sexual na aktibidad, kabilang ang solong aktibidad, ay nagbibigay gatong sa mga sistema ng katawan, nagpapalakas ng mga hormone, nagpapanatili ng sirkulasyon at nag-iingat sa kalusugan ng tissue. Tulad ng isang kalamnan na humihina kapag hindi ginagamit ang mga bahagi natin na responsable para sa kasiyahan, ay nangangailangan ng regular na pag-activate upang manatiling buhay at masigla. Marahil ang pinaka-mapaminsalang maling akala sa lahat ay ang paniniwala na ang sexual na kalusugan ay hiwalay sa pangkalahatang kalusugan. Sila ay malalim na konektado, magkakaugnay
sa mga paraang nagsisimula pa lamang lubos na maunawaan ng modernong agham. Kapag inaalagaan ninyo ang isa, inaalagaan ninyo ang kabila. Kapag pinababayaan ninyo ang isa, pareho silang nalalanta. Ang pag-unawa sa mga maling akalang ito, ang unang hakbang patungo sa muling pagbawi sa masigla at makapangyarihang buhay na naghihintay pa sa inyo. Ngunit ang kaalaman ay kalahati lamang ng laban. Ang kailangan ninyo susunod ay isang malinaw at praktikal na gabay upang muling kumonekta sa inyong katawan sa mga paraang natural, komportable at ligtas. At diyan mismo tayo patungo. Kung kasama ko pa rin kayo at nakikita ninyong mahalaga ang mga pananaw na ito, inaanyayahan ko kayong i-type ang numero 11 sa comments para ipaalam sa akin na sumusubaybay kayo. Ngayon, sumulong tayo at tuklasin ang mahahalagang aral na naghihintay sa atin sa punto numero 4. Ang paraan ng pagpapanumbalik, the restoration method. Muling pagbawi sa sexual na sigla hakbang-hakbang. Una akong nagsimulang tumulong sa mga mas matatandang pasyente na muling kumonekta sa kanilang katawan, napagtanto ko na marami sa kanila ang nangangailangan ng higit pa sa simpleng paghihikayat. Kailangan nila ng isang landas, hindi malabong mga ideya, hindi mga pangarap lang, kundi isang tunay at praktikal na paraan na maaari nilang sundin ng may kumpiyansa. Ganyan nabuo ang paraan ng pagpapanumbalik, restoration method. Ito ay isang hakbang-hakbang na proseso na partikular na idinisenyo para sa tumatandang katawan, nirerespeto ang mga pagbabagong kaakibat ng panahon habang muling pinasisigla ang mahalagang koneksyon sa pagitan ng isip at katawan na madalas nawawala. Unang hakbang, paghahanda, preparation. Bago ang lahat, kailangan ninyong lumikha ng isang espasyo kung saan kayo ay ligtas, komportable at malaya sa anumang abala. Itakda ang temperatura ng tama. Pumili ng komportableng upuan o kama at maghanda ng dekalidad na lubricant. Ang maliliit na gawaing ito ay nagpapadala ng makapangyarihang mensahe sa inyong katawan. Mahalaga ka at ang iyong kalusugan ay sulit pagsikapan. Ikalawang hakbang, relaxation. Hindi ito karera at hindi rin ito isang obligasyon. Magsimula sa pamamagitan ng malalim na paghinga, hayaang lumambot ang inyong mga kalamnan at bumagal ang tibok ng inyong puso. Damhin ang tensyon na umaalis sa inyong katawan, bawat piraso tulad ng buhangin na dumudulas sa mga bukas na daliri. Ang simpleng pagkilos na ito ng pagiging naroroon ay maaaring magbukas ng mga pinto sa sensasyon na akala ninyo ay sarado na magpakailanman. Ikatlong hakbang, paggising, awakening. Dito, dahan-dahan ninyong gagalugarin ang mga bahagi ng inyong katawan na maaaring matagal niyo nang binaliwala. Ang panloob na hita, ang ibabang bahagi ng tiyan, ang dibdib. Haplusin ang mga lugar na ito ng bahagya ng may kuryosidad sa halip na panghuhusga. Pansinin kung paano tumutugon ang inyong katawan kahit sa maliliit na paraan. Ang mga tugon na ito ay mga senyales na ang inyong katawan ay buhay pa, sabik pa ring kumonekta sa inyo. Ikaapat na hakbang, nakapokus na estimulasyon, focused stimulation, nang walang anumang pressure
o inaasahan dahan-dahan ninyong ipakilala ang mas direktang haplos, hinahayaang natural na mabuo ang pagnanasa arousal sa sarili nitong oras. Ang paggamit ng mabagal at maingat na mga galaw sa halip na magmadali ay lumilikha ng lalim ng sensasyon na madalas nawawala sa mga minadaling karanasan. Hindi ito tungkol sa pag-abot sa isang finish line. Ito ay tungkol sa pagtatamasa ng paglalakbay na kayang ibigay sa inyo ng inyong katawan. Ikalimang hakbang, integration. Ito ang sandali para huminto-huminga at pasalamatan ang inyong sarili sa pagpili na mamuhunan sa inyong sariling kapakanan. Hayaan ang inyong sarili na namnamin ang pakiramdam ng pagiging buhay, gaano man ito kabanayad o katindi. Sa tahimik na pagkilalang ito, nag-uugat ang paggaling. Ang paraang ito ay hindi tungkol sa paghabol sa nakaraan. Ito ay tungkol sa pagyakap kung sino kayo ngayon, kasama ang lahat ng karunungan, lakas at lambing na dulot ng inyong mga taon. At kapag naranasan ninyo kahit ang isang maliit na kislap ng muling pagkonekta, mauunawaan ninyo kung gaano kalaki pa ang potensyal na nasa loob ninyo. Ngunit kahit na may tamang mga pamamaraan, ang paglalakbay ay hindi laging madali. May mga karaniwang hadlang na madaling makapagpadiskaril sa inyong pag-unlad. At sa susunod na bahagi, ipapakita ko sa inyo kung paano eksaktong maiiwasan ang mga pagkakamali na hindi namamalayan ng karamihan sa mga senior para manatili kayo sa landas patungo sa pangmatagalang sigla. 5. Pagharap sa mga hamon. Ano ang aasahan at paano magtatagumpay? Sa tuwing ginagabayan ko ang isang tao sa paraan ng pagpapanumbalik, lagi kong ipinapaalala sa kanila ang tunay na pagbabago ay bihirang isang tuwid na linya. Natural lamang na makaranas ng mga sandali ng pagdududa, pagkabigo o kahit na panghihina ng loob. Nakita ko na itong nangyari ng paulit-ulit hindi dahil kulang sila sa pagnanais na gumaling, kundi dahil hindi nila namamalayan na nahuhulog sila sa mga bitag na nagpapahirap sa paglalakbay ng higit sa kinakailangan. Ang pag-alam kung ano ang aasahan at kung paano tutugon ay maaaring maging pagkakaiba sa pagitan ng pagsuko at pagbabago ng inyong kalusugan at sigla para sa kabutihan. Isa sa mga pinakakaraniwang hamon ay ang hindi makatotohanang mga inaasahan. Maraming senior ang nag-aakala na kung gagawin nila ang lahat ng tama dapat, ay agad nilang maramdaman ang naramdaman nila noong kanilang kabataan. Kapag hindi iyon nangyari, maaaring pumasok ang pagkadismaya. Ngunit ang totoo, nagbago na ang inyong katawan at hindi iyon isang kabiguan. Iyon ay simpleng buhay. Ang tagumpay ngayon ay hindi sinusukat sa kung gaano kabilis kayo makarating sa matinding kasiyahan, kundi sa kung gaano kalaki ang inyong muling pagkonekta sa sensasyon, ginhawa at presensya. Kahit ang maliliit na pagbuti ay mga senyales na nagaganap ang paggaling sa ilalim ng balat. Ang isa pang hadlang ay ang hindi pagiging tuloy-tuloy, inconsistency. Tulad ng pagpapalakas ng kalamnan o pagpapanumbalik ng fleksibilidad, ang muling pagbuo ng inyong sensual na koneksyon ay nangangailangan ng regular na atensyon. Ang paminsan-minsang pagsasanay,
kapag tinamaan lang ng inspirasyon, ay parang pagdidilig ng halaman isang beses sa isang buwan at aasahang ito'y yayabong. Maglaan ng oras 2 o 3 beses sa isang linggo, hindi bilang isang tungkulin, kundi bilang isang kilos ng paggalang sa sarili. Tutugon ang inyong katawan sa kabaitang ito sa mga paraang unti-unti kayong gugulatin. Ang pressure na makamit ang resulta performance pressure ay isa pang nakatagong sabotahe. Kapag masyado kayong nakatuon sa pagkamit ng isang partikular na resulta, lumilikha ito ng stress at nagpapahigpit sa mismong mga kalamnan at daluyan ng dugo na sinusubukan ninyong i-relax. Bitawan ang ideya na bawat sesyon ay dapat magtapos sa isang partikular na paraan. Yakapin ang proseso. Ang mga damdamin ng kasiyahan, gaano man kabanayad, ay mga tagumpay na dapat ipagdiwang hindi husgahan laban sa mga alaala ng kabataan. At panghuli, ang hiya-shame ay maaaring magtago sa likuran, tahimik na sumisira sa inyong mga pagsisikap. Maraming kalalakihan at kababaihan ang nagdadala ng mga luma at nakabaong damdamin na bumubulong, hindi ito angkop o hindi ko dapat kailanganin ito. Kung lumitaw ang boses na iyon, harapin ito ng may pakikiramay, hindi panghuhusga. Ipaalala sa inyong sarili na ang paghahanap ng kasiyahan ay hindi makasarili o katawa-tawa. Bahagi ito ng paggalang sa milagrosong katawan na inyong tinitirhan pa rin. Ang pagharap sa mga hadlang na ito ay hindi laging madali, ngunit ito ay lubos na sulit. Bawat hakbang na inyong gagawin, bawat sandali ng pasensya at kabaitan sa sarili ay nagpapalakas, hindi lamang sa inyong sexual na sigla, kundi pati na rin sa inyong pangkalahatang espiritu at katatagan. At habang nagkakaroon kayo ng kumpiyansa, maaaring handa na kayong yakapin ang isang bagay na mas dakila pa, ang kumpletong pagpapanumbalik ng inyong kalusugan at enerhiya sa pamamagitan ng isang simple, ngunit nakapagpapabagong sistema na partikular na binuo para sa yugtong ito ng inyong buhay. Maghanda po kayo dahil ang ibabahagi ko sa inyo ay maaaring ang pinakamakapangyarihang pagbabago na inyong nagawa. Konklusyon, karapat-dapat kayong mabuhay ng lubos, hindi lang basta humaba ang buhay. Habang papalapit tayo sa pagtatapos ng ating pag-uusap, nais kong kausapin ang inyong puso, hindi lamang ang inyong isip. Ginalugad natin ang isang bagay na napaka-personal, ngunit pandaigdigan ang katotohanan. Ang tahimik na epidemya na nagnanakaw ng mga taon mula sa mga senior ay hindi laging nakikita sa mga talaang medikal. Ito ang tahimik na pagkawala ng koneksyon sa inyong katawan sa kasiyahan, sa mismong kislap na nagpapadama na ang buhay ay sulit mabuhay. Natuklasan natin kung paano ang pagkawala ng koneksyong ito, madalas na pinalalakas ng hiya-kawalan o maling impormasyon, ay humahantong sa paghina ng daloy ng dugo, balanse ng hormon, paggana ng utak, at sigla ng emosyon. Ngunit mas mahalaga, natuklasan natin na hindi ito ang katapusan ng kwento. Nasa inyo pa rin ang kapangyarihang baguhin ang direksyon. Nang dahan-dahan may layunin at may dignidad. Nalaman ninyo na ang masturbasyon pagkatapos ng edad 60 ay hindi bawal o kahiya-hiya. Ito ay isang kritikal na bahagi
ng pananatiling malusog, konektado at buhay. Sinusuportahan nito ang sirkulasyon, binabawasan ang stress, pinapabuti ang pagtulog, pinatalas ang inyong utak, at pinagtitibay ang isang bagay na sagrado na ang inyong katawan sa anumang edad ay karapat-dapat sa pangangalaga at saya. Hindi ito tungkol sa paghabol sa kabataan. Ito ay tungkol sa pagprotekta sa inyong kalayaan, sa inyong linaw ng isip, sa inyong pagkatao. Binuwag din natin ang ilan sa mga pinaka-mapaminsalang alamat tulad ng paniniwala na ang pisikal na kasiyahan ay hindi na mahalaga o na ang pagiging malapit ay dapat mawala sa pagtanda. Ito ay mga kasinungalingan na nagnakaw sa napakaraming kalalakihan at kababaihan ng kanilang sigla ng mas maaga kaysa nararapat. Ngunit iba kayo dahil ngayon alam na ninyo ang mas mabuti at hindi kayo nag-iisa. Ang paraan ng pagpapanumbalik ay nagbibigay sa inyo ng isang gabay na susundan. Hindi ito minadali, hindi ito tungkol sa pagganap. Ito ay tungkol sa muling pagbawi sa kung ano ang nararapat sa inyo, kaginhawaan sa inyong katawan, kumpiyansa sa inyong espiritu, at panibagong sigla sa buhay. Oo, magkakaroon ng mga hamon. Oo, magkakaroon ng mga pagdududa. Ngunit bawat hakbang na inyong gagawin ay isang hakbang pabalik sa inyong sarili. Kaya't huwag hayaang lumipas ang isa pang araw sa tahimik na pagbibitiw. Napakarami pa ninyong buhay na dapat isabuhay. Hindi lamang sa bilang ng taon, kundi sa lalim sa saya sa pagiging malapit. Piliin ninyong maniwala na sa inyong aning paninni na ang inyong kwento ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ang pinakamakapangyarihang kabanata ay maaaring nagsisimula pa lamang. Karapat-dapat kayong umunlad, hindi lang basta mabuhay. At nagsisimula ito ngayon. Kung ang mensaheng ito ay may natapik na malalim sa inyong kalooban, huwag ninyo itong hayaang maglaho. Maglaan ng sandali ngayon din para angkinin ang inyong lugar sa bagong kabanatang ito ng buhay. I-type ang numero 11 sa comments kung handa na kayong muling kumonekta sa inyong katawan, sa inyong saya at sa inyong lakas. Mag-subscribe at itap ang bell para hindi ninyo makaligtaan ang gabay at suporta na nararapat sa inyo. At kung nakatulong ito sa inyo, ibahagi ito sa iba na nangangailangan ding marinig ito. Dahil ang pag-unlad pagkatapos ng edad 60 ay posible at nagsisimula ito sa isang maliit ngunit makapangyarihang desisyon na muling parangalan ang inyong sarili. Ang inyong pinakamagagandang taon ay hindi pa lumilipas. Sila ay naghihintay.